At sa bawat kwento, 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Efeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi yun lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu.
Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas, ang oras alas 10:11 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk the Nerd. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk the Nerd. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk the Nerd.
DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH. Yes, magandang gabi Pilipinas. It's Tuesday, Feb 17. Kong Hei Fat Choy. Kong Hei Fat Choy ba? Kong Hei Wat Chai or whatever. Ano po ba? Happy Chinese New Year. Kamusta na mga ating mga kapatid na mga Chinese, mga Chinoy? Kamusta naman dyan sa Binondo? Punong-puno pa rin daw ng mga tao. Grabe, nag-report yan na sa Noche Kakas. Ang dami pa rin yatang tao doon sa Binondo, di ba? And I think nako, maganda siguro kung makapag-update sa atin si Noche mamaya. Pero eto po muna ang ating mga programang pang showbiz po, ang ating programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po, si Morley Alinio. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay naman. Makibalita, Makichika, kay Tita Molly. Saan ka ba ngayon, Tita Morley? Sa Binondo? Well, nandito ako ngayon, Gorgie, sa Samar, sa Kagmanipis, Samar, kung saan namatay yung aking pinsan na si Danilo Dudong Alinio. Ay, nakikiramay po kami. Yung kwento ko sa inyo, salamat naman. Ito yung tumira sa akin noong October, November, diyan ko bahay sa sa Tondo. Oo. At last lamay ngayon at napakadami ng tao ngayon dito sa lamay ni Dudong, yung pinsan ko. Sana nagpadala ka ng Anyway, video. Oo. So pag from Japan, dumiretso ka sa Samar, ganon. Diretso na ako. Dumiretso ako from Japan. Tapos, diretso ako dito sa Samar. kailan ang balik mo? Kasi may lakad ako sa Friday. Dadating ako dyan ng Thursday. Oo. So Thursday ako pagdating darating. mo, Tapos, dito, pupunta naman ako ng Canada. so pagdating mo dito, paalis ka, papunta kang Canada. Sige. Mga kaibigan, ilang araw po ay matatapos na po ang aming programa. Dahil po, gagawin na po namin travel show ang amin pong programa. Hindi na po ito showbiz talk ganun. Kundi travel, Keti travel po tayo ngayon. Di ba? Oo. So, pero alam mo, Gorgie, maikwento ko lang sa'yo, talaga na palang madulas ang yelo, no? Kapag pumunta ka talaga sa Hokkaido. Oo. Kaya nga dapat nagtagal-tagal ka pa doon para masanay ka na kung paano maglakad sa yelo, di ba? Oo. At sana, alam mo, pumunta ka pa ng Greenland, Tita Morley. Pumunta ka ng Greenland. Sa Greenland kasi, may mga malapupuntahan ka doon kasi kapag winter, may mga doon, may mga ilog na naging yelo na siya. Tapos, yelo na yun. Tapos maglalakad ka doon sa yelo. Tapos, syempre dahil sa bigat mo, mababasag yung yelo, mahuhulog ka doon sa tubig. Oo, malulog ka. Tapos, maghanap ka na ng madadaanan. Parang kita mo sa mga pelikula, di ba, yung langoy na hanap ka kung saan ka lulusot na yelo. O kaya babasagin mo yung yelo para makalusot ka. Experience mo yun, Tita Morley. Maganda yun. Oo, parang sa ganyan. Maganda yun, i-experience mo yun. Anyway, nawawala yata ako, Gorgie. Malinaw pa ba? Malinaw siya. Ang ulirat mo lang yung nawawala. Pero malinaw na malinaw yung iyong boses, ang iyong audio, malinaw na malinaw. Ay, ikaw lang... Putol-putol. Base, tawagan na uli ako. Hindi siya putol-putol. Malinaw ka, Tita Morley. Basta tuloy ka lang ng tuloy. Chika ka lang ng chika dyan. Kasi nga... Sige, chika lang tayo. So, bongga ka dyan. So, ang mga pasalubong mo dito sa mga girls, napunta na dyan sa Samar. No? Napunta. Tama! Oo. So, kisses, tapos sinatina, wag na po kayong hopya. Yan, wag na kayong hopya. Wala na po kayong mahihitang pasalubong mula sa Japan. Ang mahihita nyo po ay pasalubong mula na po Samar. So, yun na yun. Ito pa nakakatawa. Sumakay ako ng Davao Shuttle. Alin? Nag-PTEX.
Mula sa Japan, yung pinsan kong si Lori Marcos, bumili ng napakaraming tinapay. Okay. Ang panlamay, bigay sa mga kamag-anakan namin dito. Dahil tanong mo kung ano nangyari. Oh. Saan napunta yung mga tinapay? Naiwan sa bus. Aray ko. So, Naiwan ko sa bus. ibig mong sabihin, nagroro ka, hindi ka nag-eroplano papuntang Samar? Hindi, kasi pag pumunta dito sa amin, sa Samar, dadaan ka pa sa Tacloban. Oo, tama. Mula sa Tacloban, sasakay ka pa rin ng bus. Oo. 8 hours to 8 to 10 hours na naman. Oo. So dito naman meron sa Calbayo, kaya lang, wala namang wala silang slot ngayong araw. So nagroro lang ako na iwan sa bus yung napakaraming tinapay na galing sa Japan. Anyway. Ewan ko kung mababawi ko pa. Wala na yun. Oo, goodbye na at na-enjoy na yun kung sino man nakapulot sa mga tinapay na yun. At may ikikwento pa naman sana ako sa iyo, kaya lang wala ka dito. Di bale, okay, hayaan mo na. Ano ikukwento mo? Hindi ko pwede ikwento on air basta. Okay, eto na muna ating pag-usapan. Ito yung pang-on air na chika natin kasi nga, kagabi kasi wala ka, hindi ka sumali. Maganda yung talakayan namin na Tito Louie kagabi. Tungkol pa rin ito sa mga pahayag ng mag-asawang Easy Tarazona ng sex bomb at saka ni Alvin Aragon na ang daming nag-react, of course, mga sinabi yung mag-ina yan. Itong si Easy, 'di ba, meron siyang anak na trans woman na hindi nila matanggap dahil nga ay ito'y labag sa kagustuhan ng Panginoon, 'di ba? 'Yun ang sinasabi nila. Kasi yata yan no? Hindi, parang sila Christian, na parang itong si Alvin ay active sa kanilang church, at sinasabi ni Alvin Aragon, yung dating taga Starstruck din, na sinabi niya na walang puwang ang mga homosexual or ang mga bading sa at kundi sa impyerno ang bagsak ng mga parang ganoon, di ba? Pagkatapos kaya hindi sumali si Easy sa concert ng Sex Bomb doon sa Get Out sa ilang rounds na yan, 5 rounds na yung kanilang concert kasi nga ay labag ito sa kanilang paniniwala or sa kautusan ng Panginoon na yun na nga ay hindi pwede silang magsuot ng mga ng mga sexy na suot na makakapag-isip ng masama sa mga kalalakihan, na maaring makapag-attract sa mga kalalakihan at makapag-isip ng hindi maganda sa isang babaeng nakasuot na sexy. Yan ang sinasabi ni Alvin Aragon. At sinabi pa niya ay hindi nga daw tama itong sa pangalan pala doon na sex bomb, may sex. So ano bang ibig sabihin nun? Na hindi nga ito ay magandang ipinapakita ng mga ganyang mga naniniwala, at of course hindi man pala naniniwala kundi talagang sumusunod sa utos ng Panginoon, yung kanyang interpretasyon mula sa Biblia na kanilang nababasa. So marami ang mga nag-react, at kanina sa It's Showtime ay pati si Vice Ganda ay parang nagpatutsada na dito kay Alvin Aragon, na ang sinabi niya sabi doon sa isang contestant na naglaro ng laro-laro pick, sabi niya dati 10, ngayon 11 na ang utos ng Diyos. Sabi ni Vice Ganda, yung pang 11 utos ng Diyos, mag-resign ka sa sex bomb, sabi nung asawa ni Easy. Sabi ni Vice Ganda, at marami rin ang natawa at of course nag-react sa mga ganyang mga reaction, sa mga opinion dito sa mga sinabi ni Alvin Aragon at saka ni Easy Tarazona. Kaya tuloy, kahit dito sa atin sa programa natin, may mga iba-iba ring mga nagbigay ng opinion ng ating mga listeners tungkol nga dito, at hanggang ngayon ay trending pangaraw itong si Alvin Aragon. Kilala mo si Alvin Aragon, di ba? Yung dating taga Starstruck. Natandaan mo ba? Tita Morley. Okay. Oo. Kilala mo ba nakilala mo ba si Alvin Aragon? Yung dating taga Starstruck. Puputol. Oo.
Pero wala masyadong narinig si Tita Morley ba? Pero malinaw naman Okay. siya. Okay. O kung ano man ang komento mo dyan, mamaya i-reserve mo na lang. Pero ito, natanong din itong... Napuputol-putol, Gorgie, ang dating sa akin ng ano mo, mensahe mo. Okay, so hindi siya malinaw. O try natin, Anyway. i-try natin uli mamaya si Tita Morley. Tawagan ka ulit Tita Morley ha. Para habang tinatry nating makontak uli, makonect si Tita Morley, ay eto muna, itong pahayag ni Sunshine Garcia. Itong sinabi ni Sunshine Garcia nung nabigyan siya ng pagkakataon nga magsalita tungkol dito sa issue ni na Alvin Aragon at saka ni Easy Terrasona. Heto po ang pahayag ni Sunshine Garcia na ibinigay po sa atin. So thank you very much sa kaibigan natin si Oscar Ricabar. Kuha po ito ni Oscar Ricabar. Salamat po. Heto po, Sunshine Garcia. Nilabas na pahayag mo. Ayan na. Di ba nga? Ayoko nang mag-comment kasi sabi nga ng asawa ko, wag na nating patulan. Maraming dapat asikasuhin, problemahin, solusyonan na hindi naman kailangan. Kumbaga ibigay na natin sa kanila yon. Kung sinabi nila yon, personal na anong tawag dito, opinion. So, wala tayong magagawa doon. Kumbaga magrespetuhan na lang tayo. Ayoko ding magsalita ng hindi maganda kasi ayoko makasakit ng ibang tao. So, syempre, iba yung opinion niya, iba yung opinion ko. Para mawala na lang yung issue kasi kawawa din yung pamilya nila. Actually, may bata, meron andyan si Icy. So, ayan. Ayan po, ang pahayag po ni Sunshine Garcia tungkol nga dito sa issue pa rin ni Alvin Aragon at ang kasamahan nila sa sex bomb dati na si Easy Terrasona. Okay, ready na ba Tita Morley? Narinig mo ba ang sinabi ni Sunshine Garcia ng sex bomb? Tingnan lahat ng mga sinabi mo, Gorgie, pero ang pananaw ko diyan ay Okay. yung away ng mag-ina, na ano ko yun na parang hindi tinanggap nga si Iba naman tong etong issue. si- Itong anak ni Easy. Oo. Parang naano ko yun na hindi natanggap. Ito muna bago yung kay Vice Ganda. Okay. Bilang isang magulang, karapatan ng magulang na mag-react para sa kanyang anak. Lalo pa kung alam niyang hindi ito makakabuti. Pero hindi lahat ng inaakala ng magulang na makakasama sa anak ay makakasama mismo sa anak niya mismo. Dahil yung anak niya mismo ay alam niya kung ano ang makakabuti at makakasama sa kanya. Bilang magulang, nandiyan tayo para magbigay suggestion, magbigay suporta, hindi para pakialaman ng bonggang-bongga ang buhay nila. Dahil may sarili naman silang buhay na sila lang ang hahawak at sila lang din ang magdadala nito habang buhay. So, ang tungkol naman doon sa sinasabi na 11 na ang kautusan ng Diyos. Ito tama ba ako? Oo, parang biro lang naman ni Vice Ganda yon. Parang patutsada nga niya kay biro. Alvin Aragon. Kay Alvin Aragon. Na ang akin ang pananaw ko, Yes. kanya-kanya lang naman tayo, Gorgie. Kanya-kanya opinion. Oo. O kanya-kanya lang tayo ng opinion. Iba opinion ni Vice Ganda. Iba ang opinion ko. Iba opinion ni Aragones. Kanya-kanya lang, respetuhan Aragon. lang yan. Oo. Aragon. Si Aragon, kanya-kanyang Alvin respetuhan Aragon. lang yan. Oo. Ang makakasakit lang yan kung yung opinion ay nananakit na. Ayun. Hindi kasi Doon, parang ang ibang opinion na sinasabi ni Alvin ay parang nagda-judge na, lalo na dito sa mga ginagawa ng sex bomb dancers. So parang nagda-judge na siya. Ganun na yung dating. Pero yung sinasabi na sa pangalan pa lang, sex bomb, ay malaswa na. yung sex, Oo. Kasi kahit na pangit ang pangalan ng isang tao, isang grupo, nasa mind mo yun nasa pag-iisip mo yun Ikaw mismo ang magbibigay ng malis dun Kagaya, for example, bakla ka. Kung iisipin mo yung bakla ka ay sa gay, wala namang masama. Pero kung papasok mo sa isipan mo na iyan ay masama, magiging masama talaga sa isipan mo. Dahil ikaw ang nagbibigay mali siya sa mga bagay-bagay na hindi naman dapat pag-ukulan ng kamali-mali siya. Ikaw lang yun.
Mhm. O, di ba? Yun. Anyway, mukhang mahaba-haba pa yung ano dahil hindi itong si Alvin ay nagpa-interview nga at marami pa siyang mga sinasabi kontra of course sa sex bomb at saka yun nga nagkomento pa siya sa mga kabadingan, 'di ba? So tingnan natin at kanya mahirap yan mahirap na rin naman na tapusin yung balitaktakan ng ganyan kasi nga may kanya-kanya tayong paniwala, may kanya-kanya tayong mga opinion tungkol nga sa mga issue. So tsak ipagtanggol at ipagtanggolin naman natin kung ano yung ating mga pinaniniwalaan. So, di ba, patuloy nga natin sinasabi, irespeto mo ako, irespeto kita. Irespeto mo ang opinion mo, irespeto mo ang opinion ko, irespeto ko ang opinion mo. okay. Kumbaga, para wag tayong magsabong. Kasi sa daliri nga lang natin, hindi pantay-pantay yung pa kayang ugali bawat isa. Di ba? Oo. Anyway, ito, hingan lang kita, of course, kasi ikaw kilala mo ito kamakailan lang itong si Rod Navarro Jr. ay nag-post ng hindi maganda laban nga dito sa kay Coco Martin na sinasabi niya na parang minamaltrato daw siya at saka tinapos na rin kasi yung karakter niya doon sa Batang Quiapo. Ngayon lamang ay nag-post itong sa kaibigan nating si OG Diaz na huli lang niya pala nakita. Sabi niya na nag-message sa kanya itong si Rod Navarro Jr. Kasi kilala mo to, 'di ba, Tita Morley? Ako hindi ko siya kasi kilala nag-message na lang. Alin, Tita Morley? Kausap ko siya kanina lang. Sino? Si OG? O sino si OG? O si Rod Navarro Jr. So, share ko yung usapan namin. Okay. Ito muna, basahin ko lang yung ilan sa mga sinabi o pinost ni OG Diaz. May nag-message sa akin, sabi niya, curious lang, nag-message request lang na curious ako dito sa anak ng namayapang si Rod Navarro. Sorry nga pala, hindi kita agad na replyan, sabi ni OG Diaz. Since binanggit mo ang pangalan ko, Rod Navarro Jr., meron lang akong gustong itanong sa'yo. Paano kang minura at minaltrato sa set ng Batang Quiapo? Kung nag-message ka sa akin dahil gusto mo magpa-interview para makapagpasalamat kay Coco sa kabutihan nito sa iyo. Saka nag-post ka ng 4:20 AM, hindi ka ba natutulog, kagising lang, or nasa stage ka ng depression. Unang-una, sabi ni OG Diaz, hindi ka naman kilala ni Coco ng personal. Lumapit ka ng maayos, binigyan ka ng chance, lumabas ka sa Batang Quiapo. Na kapag wala kang work, di ba, gusto niyang mag-marshal ka sa taping para magmasid-masid ka doon habang wala kang work. Inalok ka pa ni Coco na magnegosyo. Mag-isip kayo ng pamilya mo kung ano ang pwede niyong inegosyo at bibigyan kanya ng 100,000 bilang puhunan basta latagan mo lang siya ng business plan mo dahil ayaw niyang masayang yung puhunang ibibigay lang niya sa'yo. Yung pera nandun lang sa isang staff pero 7 buwan nang andun yung pera, hindi mo raw kinukuha. So natural, ibabalik ito kay Coco. Anong iisipin ni Coco? Hindi ka interesado sa puhunang ibinibigay niya sa'yo. Ikaw ang tinutulungan ng tao kahit di ka kaano-ano. Sana na-appreciate mo man lang yung gesture ng tao sa'yo. Binigyan ka ng exposure at hindi naman basta extra lang. Namatay ang karakter ni Irma Adlawan, natural mawawala rin ang karakter mo. At ito na nga, sabi mo, message mo sa akin, napakabait at napakatyaga sa'yo ni Coco noong November 20, 2024 at gusto mo magpa-interview dahil sabi mo, gusto mo magpasalamat kay Coco. So saan galing yung hugot ng galit mo kay Coco ngayong 2026? Yun ang ilan sa mga pinost ni OG Diaz dito, kaugnay rin dito sa issue kay Rod Navarro Jr. Para kay Coco Martin. Anong sabi ninyo man ni Rod Navarro, nag-usap kayo? Ni Rod Navarro Jr. na mag-uusap nga kami kagaling ko rito sa Samar, pero ang bahagi ng aming usapan, marami daw sa sinabi ni Coco ang kasinungalingan. Una nga dito ay yung tungkol sa pagbibigay ng puhunan. Tulong. Oo. Puhunan, oo. Sinabi niya na hindi totoo ito. Ganon. Pangalawa ay sinabi din niya na matagal lang tapos talaga yung role niya at sana nga daw ay nabigyan siyang pangalawa. Pero kung hindi siya nabigyan, ay hindi naman daw sumasama ang loob niya. Okay. Kaya lang marami daw sa sinabi ni Coco Martin. Nalilinawin nga niya sa atin
pagdating natin sa Friday o Thursday, magkakaroon kami ng one-on-one nitong si Rod Navarro Rod Jr. Navarro Jr. Okay. Masyado siyang, ang feeling niya kasi degrading. Masyadong na-degrade siya sa mga lumabas na pahayag nitong si Coco Martin na hindi niya sukat akalain na masasabi ni Coco Martin yung mga ganung bagay. Tuti na wala naman silang pinag-usapan na ganung topic. Ang kumbaga parang nagamit siya Feeling niya nagamit siya na napag-usapan siya na bagay hindi naman dapat dahil degrading. Actually, Gorgie, si Navarro Jr. Aminado naman na nagdaan siya sa depression. Marami siyang naging problema regarding particularly financial. Financial. Dahil nawala nga siya ng trabaho, dati siyang magandang trabaho, nawalan siya ng trabaho, yung mga anak niya medyo natigil sa pag-aaral, tapos napaalis sila sa bahay nila dyan sa may kumatanda yung pinuntahan, basta sa bahay na pinuntahan ko sa kanya, Pasig pa yan, or basta something like that na ganyan, na maliit yung bahay. Kung babalikan mo, Gorgie, yung interview ko sa kanya, makikita mo yung bahay. May interview po ako sa kanya. Punta niyo po yung Morley Alinio. Ito ang tundo kapag nabubuhay ka sa do, mabubuhay ka sa mga panig ng mundo. Doon po yung mga interview ko kay Rod Navarro. Rod Navarro Jr. Dito sa sinabi ni Coco Martin, sa kanya, sobra siyang nasaktan. Para siya nasaktan. Sabi ko sa kanya, baka naman miscommunication. Sabi niya, parang ang feeling niya talaga daw, parang nagamit yung kanyang kahirapan. Nagamit yung sito. Yun ang sabi niya. Hindi ko kasi nakita yung post niya Pero bakit siya nag-post ng ganon laban kay Coco? Kasi napanood niya yung interview. Bago na parang... nagsalita si Coco. Nagsalita si Coco ng mga bagay tungkol sa kanya. Kaya para feeling niya, degrading, masyadong naapakan yung pagkatao niya. Nagsalita kasi si Coco Martin. So, ayun, medyo nalungkot na rin ako para sa kanya. Actually, Gorgie, si Rod Navarro Jr., mabuting tao Hindi ko man sinasabi pong salbahin si Coco Pero ako sa pakikipag-usap ko kay Rod Navarro Jr. Gorgie, nasasalamin naman natin kung ang isang tao ay mabuti o hindi. Or kung nagsisinungaling o hindi. Alam naman natin yung mga taong sincere sa kanilang mga sinasabi. Ramdam mo naman yan Anyway. So wala akong makakomento diyan dahil hindi ko alam yung buong kwento at hindi ko rin nakita yung pinost ni Rod Navarro Jr. Hindi ko rin mabigyan ng komento ng gusto. Hindi ko naman nakausap si Coco. Kaya abangan po nila sa Friday ang aking interview at ilalabas din natin of course dyan sa DZRH. Interviewin mo siya dito sa programa. Tamang-tama kayo na muna magsama sa Friday. Hello muna of course kay Connie Tan Aguilar na namimiss ka na dito, Tita Morley. Wala pa ka rin dito. Wala ka ba rin? At siya ba siya bang pupuntahan mo sa Canada? Yung pamangkin ko, pupunta rin ako sa kanya. Siyempre, alam mo na. Alam mo na. Kaibigan yan. Siyempre. Sige, itodo mo na. Francisco Antonio Ramirez Garcia, hello dyan sa inyo sa Nueva Ecija, si Melvin Ogbamin, si Naida Ventura, Ligaya Anki, dyan ka pa na ba sa Alaska, Ligaya? Kasi nakita ko si Ligaya, padala siya ng picture kasama si Katunying Gina Johnson, hello sa inyo dyan. Unika Iha ko ng San Jose del Monte, Bulacan. Florbe Fernandez, of course, nakikinig na si Nanay Linda Azonsa. Hello sa inyo dyan. Siyempre pa nakikinig din si Mami Sherry Ramirez. Of course. Si Miss Joyce Ramirez. At si... Naku, Miss Joyce. Norma Karingal. Yes, Miss Joyce, sana may makachikahan ka na namin dahil may chismis kami sa iyo. Dapat na dahil dapat alam mo yan. Son Ramos, Son Ramos de la Cruz, hello sa inyo. Ronnie Cruz dyan sa San Juan, si Nardi Mustasa, hello sa inyo dyan. Florbe Fernandez, of course, si Bobby Ferrer na nakikinig din sa atin. At si Bobby Ferrer na mayaman na ngayon. Ubod ng yaman, di ba? Napakayaman na ngayon. Kaya pati yung nararamdaman niya, pati yung mga sakit niya, pang mayaman.
Mayaman. Mayaman. Biglang yumaman si Bobby Perez. Oo. Marilu de Guzman, hello sa inyo dyan. Happy New Year din. And Mercy Velasquez. Of course, Tita Becky Villanueva Tezuka. Hello po sa inyo dyan sa Japan. And Belen Lidesma, Ofelia Caringal Calvelo. Masyado namang righteous yan si Alvin Aragon. Sabing ganun. Ito namang si Isi, parang walang, diba, grabe naman ang mga comment, diba? Vasey Bunsoy, hello sa inyo dyan. Margarita Guevara, Judy Manuel, Tristan Wyatt Gulay. Ano kayang merong mahika si Tita Morley Alino na lahat na lang ng kaibigan niyang lalaki ay laging nasasangkot sa mga kontrobersya. Sabi ni Ofelia Caringal Calvelo, si Derek Ramsey, si Sam Bersosa, tsaka si Rod Navarro Jr. Yun, anong mahika meron ka na nasasangkot sa mga issue? Ako, dapat talaga may sagot yan ni Tita Morley, di ba? Yung kay Sam Bersosa din. Yes. And of course, si Tita Aida Espirito. Magandang gabi po, Tita Aida Espirito. And Lynn Reyes. Hello sa inyo dyan. Okay. Okay, basta waiting daw sa'yo. Siyempre, si Nora Dayag Hilario, batiin natin, Gorgie. Alin? Si Nora Dayag Hilario. Si Nora Dayag Hilario, of course. Oy, Nora Dayag Hilario, ayusin nyo na po ang aking dapat yung ayusin sa akin. Yung ating pinapaayos. Hello, alam mo ba, Tita Morley, may mga sponsors pa tayong darating. Pero heto muna. Bago tayo mag-pause for some reminders, bago tayo mag-pause for some commercials po, ay paalala muna, of course, sa atin pong mga misis. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero, plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is Pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo?
dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. DZRH Makibalita. Yes! Tuloy-tuloy ang ating chikahan. Gorgie, tuloy-tuloy ang chikahan. Yes. Oy, Nag-react. bago tayo magtuloy-tuloy, batiin ko muna, Gorgie. Ang aking pamangkin na nasa tabi ko ngayon, yung dati nag-OJT dyan sa DZRH, ayan, na si Virgilio Moraca. Nakasama ko ngayon dito sa tulay na kung saan ay natatanaw namin yung lamay ng aming pinsan. Anyway, Gorgie, tuloy-tuloy ang chikahan. Nag-react si Mark Cruz, nag-react. Bago mo raw ipagtanggol si Rod Navarro Jr., panoorin mo raw muna yung video ni Coco Martin kasi mabait naman daw si Coco. Napanood ko. Actually, hindi ko naman pinagtatanggol. Ang sa akin ay sinabi ko lang naman as a reporter yung napag-usapan namin. Kung ano yung panig ni Rod Navarro. Kaya nga sabi ko, di ba, ang tabayanan sa Friday, ang aming intimate na chikahan dahil siya mismo ang magsasalita at hindi ako ang magkukomento. Siya mismo. Okay? Eto, muna, tanungin kita dito kasi kung Fred mo naman si Derek Ramsey, may naririnig kami, hindi pa pala nagsimula ng taping itong The Kingdom. Ni Derek, hindi pa nagsisimula. Ang latest na nasagap namin ay hindi daw karayanin ang budget. Nanganganib daw na baka hindi pa matuloy. Sana matuloy, di ba? Hindi ang laki-laki daw ng budget, hindi daw kayanin. Ang paalam ko, ang hinihingi yata umaabot ang budget ng 200 million pesos. Ay, nakakaloka. Oo, I'm sure siguro ako ikukumpirma ko yan na hindi kasi kanina kausap ko si Derek at tinanong ko yan na kumusta na yung taping? Hindi pa nagsisimula. Dahil bala ko siyang puntahan sa taping. Hindi pa raw nagsisimula. Correct. Kasi may mga iba akong artista din na nakausap na part din ng The Kingdom na may problema sila. Kasi nga daw ay paano daw ba kaya? Tuloy pa ba o hindi? Kasi may kumukuha sa kanila. Kinukuha yata yung isang artista doon ng GMA7 para sa isang soap ng GMA. Hindi siya makakapag-commit kasi nga naka-oo na siya sa The Kingdom. Kaya lang, paano itong The Kingdom? Hindi pa naman nagsisimula. Kailan ba kami magsisimula? Ang question ko dyan ay, bakit napakalaki ng budget? Sa TF pa lang. TF pa lang ng mga artista mo, Day. Kung I'm sure malaki ang charge dyan, ang singil ni Piolo Pascual. Plus pa si Derek. Si Derek ba, papayag ng putyo-putyo na
na TF, di ba? Derek Ramsey yun. Sa TF pa lang ng mga artista mo dyan. Diyan pa sa Christine Reyes. May Christine Reyes. At saka nakita mo naman yung concept, napanood mo ba yung pelikulang The Kingdom? Madugo talaga sa production design at lahat. Kaya tingnan natin kung yun ang abangan natin kung matutuloy ba o hindi. Kasi nga, hindi pa nga raw parang kinakapos na ng budget ng TV5 at nakakapanghinayang kasi okay na sana yung TV5 noon okay na, di ba, lalo na nung sa kanila na i-air yung mga shows ng ABS-CBN. Kaso nung biglang nawala ang ABS-CBN ng mga shows, lumaylay uli sila. Oo, kasi wala silang bago namang show. Sana man lang kung nag-decide sila na tatapusin na nila yung kontrata sa ABS, sana naghanda muna sila ng show na ipapalit. Kaso wala, kaya tuloy replay sila ng replay. Alam mo bang natatalo na sila ng All TV sa ratings? Ang All TV ngayon ay nagre-rate na, napapansin na dahil nga dito sa mga shows ng ABS-CBN. Ang ABS-CBN ang ang laman ng naturang istasyon ng mga show sa All TV simula nung pagbukas ng sa isang araw, pagbukas ng mga programa hanggang sa matapos, puro shows ng ABS-CBN at pinapanood talaga siya, lalo na itong Batang Quiapo ni Coco Martin na lumalaban din sa ratings. Totoo naman. Pero ano mo, Gorgie, ha? Nagtataka ako sa Channel 5. Nagtrabaho rin naman ako sa Channel 5 okay. Dyan. Ang gaganda ng mga show namin yan noon. Pero hindi pumapalo sa ratings. Oo, maaring may kinalaman din sa transmitter or sa reach ng TV5 kasi, di ba, sa promotion. Bukod pa dun sa promo, hindi lang kasi okay naman din kahit paano napopromote naman nila. Pero I think may mga ibang lugar talaga na mahina pa, hindi pa masyadong ganun kalakas ang reach ng TV5, 'di ba, sa ibang mga lugar. Hindi pa ganun kalinaw. Sa TV5 sila, 'di ba? Pumunta ka doon sa palengke. Palengke ng TV5. Wala na. Hindi mo na napapanood, so mahina na siya. Kaya nga, alam mo, dapat bago sila mag-ayos magbago sila magpagawa ng mga proyekto, ayusin muna nila yung transmitter. Oo. Kasi yun talagang basihan yung ganda ng transmitter. Correct, oo. Dapat ang lakas talaga. Yung mapapanood. Maganda nga yung concept ng mga programa ninyo. Paano naman yung television na mapapanood? At saka, Gorgie, ito ang basihan, okay. Oo, kahit anong ganda ng palabas mo bukod sa transmitter na dapat maganda. Dahil ang higpit ng laban ngayon, dahil nandiyan HBO, Netflix. Oo nga. Agree naman ako doon. Oo, ang bigat ng laban talaga. Di ba? Kasi nga, sa mga news din. Ang bigat din ng laban sa mga news ngayon kasi bago pa nila dumating sa TV, sa radyo. Napanood mo na sa telepono. Napanood mo na sa telepono. Sa social media. Ng mga ordinaryong tao. O, di ba? Ng mga netizens na, ganito. May sunog sa ganito. Bago pa malaman ng mga reporters, nailabas na ng mga netizens. Ang hirap ng laban ngayon, sa media, napakahirap. Talagang neck to neck ang laban, kumbaga. Head to head. O mga ganun. Head to head. Kaya nga, maganda talaga magbiyahe ka na lang, no? Para magbabroad ka na lang, no? 'Di ba? Kita nyo yan, kung gaano kayaman si Tita Morley, ha? Oo. Thank you nga pala sa pinsan ko na si Lori Marcos na nagdala sa akin sa Hokkaido. Tapos nagdala naman uli sa akin sa Nagoya si Maria Pangilinan. Maraming salamat. Sabi ni Lynn Reyes, doon daw sa Olongapo, mahina ang TV5. Hindi daw sila masyado nakakapanood. Mahina daw ang transmitter doon. Olongapo yun, malapit pa yun. Sa Olongapo, Si Conitan Aguilar naman, Netflix ang inaatupag. Nanonood na panood niya sa Netflix yung Replacing Chef Chito. Matagal na ito si Alessandra De Rossi, si Piolo Pascual, at nagandahan siya. Sabi niya, mild at hindi depressing. Sana nga yung ganung type ang Pinoy series. Just saying lang, ha. Sa akin lang point of view, alam mo ba na tinapos
ko siya in one day lang, as in marathon, tuloy-tuloy niya. Pero matagal na ito yung replacing Chef Chito, at hindi na nga ito pero hindi siya masyadong nag-hit hindi siya masyado pumalo sa mga trending na mga shows. Ang namamayagpag ngayon doon ay number 1 pa rin sa Netflix ay ang pelikulang Everyone Knows Everyone na dinirect po ni Alessandra De Rossi. So yan. Kaya marami pang mapapanood. Director na rin si Alessandra De Rossi, no? Oo. Mga artista tayo na mga nagdi-direct na, same with si Ian Lim. Oo. Ayan, mga director director na. Nagde-direct din si Ian Lim ng series na magsisimula yung Project Loki na magsisimula na po sa February 20. Ang alam ko, February 20. Parang maganda yung Project Loki na yan. Nasa mapapanood dito sa Signal Play at saka sa Viva One. Yan ang series na yan na dinirect po ni Ian Lim. Starring Dylan Menor at saka si Jada Avansado. Okay. So, nako, ewan ko ha. Tanungin, confirm mo nga kay Derek Ramsey kung talagang matutuloy na sila diyan sa The Kingdom na yan. At Tita Morley, panoorin mo, upuan mo talaga at bigyan mo ng time, panoorin mo yung A Good Child. Anong upuan ko? Panoorin mo. Ikaw mahilig ka talaga umupo, no? Kasi naman iba na ang dating sa iyo Ano na sa isip mo Panoorin ko. Ang dumi-dumi ng isip mo, ang dumi ng utak mo Oo. Kasi ayusin mo yung pagdi-deliver mo kasi nasa pag-deliver yan. Alam mo, kung pumapasok ka dito at ikaw ang umupo dito, maayos ang pag-deliver. Hindi yung biyahe ka ng biyahe. Diba? Diba? Ayusin mo kasi pag-deliver dyan. Makaka-deliver ka kung nandito ka. Gaganti ako sa iyo next week. Alam mo, nakakatuwa. Thank you very much ha. In fairness ha, marami tayong sponsors, marami tayong commercials. Commercial, no? Oo, ibig sabihin, bonggang show natin, di ba? Thank you very much po sa mga nagtitiwala. Lalo na po sa ACS Manufacturing Corporation. Salamat po. At pati yung mga natin ha, mga gorgeous friends of showbiz talk, pinapadala sa akin ng picture. Ayan bumili kami ng smart dishwashing, sabi ganon. Ng Pride. Tutunayan nila talaga na bumibili sila. Oo. Oy, ako last Sunday nag-grocery ako, Pride ang binili ko na sabon. 100. Pero since nalaman kong maganda pala talaga. Oo. Pride na talaga ako. Ang laki ng plato, smart din ang ginagamit ko. Hindi ko lang na-check kung ilan yung niyan ha, yung quantity, yung gaano kabigat, yung kung kasi parang malaki rin siyang supo talaga. 183 lang. Mura siya. Yes. Tuloy-tuloy po ating chikahan. Ito muna. Ewan ko sa iyo kung matataypan mo tong comment ni Christian Gasa, Tita Morley. Kahapon nga ay kahapon? Nag-file ng kaso itong si Michelle D laban kay Christian Gasa. Nag-file siya ng cyber libel case dahil sa mga inilabas ni Christian Gasa na tungkol dun sa nawawalang ampaw. At nakakaloka din si Michelle D ha. Nag-pictorial siya na may hawak na ampaw. 'Di ba? Pang Chinese New Year. 'Di ba? Malaking ampaw ang hawak niya. Pero ito na nga yung final niya na kaso laban kay Christian Gasa na cyber libel. At alam ko ipinatawag na nga ng NBI si Christian Gasa para nga magpaliwanag dito sa makunan din ang kanyang panig dito sa final na kaso ni Michelle D. Pero alam ko hindi yan uuwi dito sa Christian Gasa Di ba nasa Thailand si Christian Gasa? Doon na siya. Ang dami ng kaso ni Oo, dami na nagfa-file ng kaso sa kanya, 'di ba? Kung sino-sino man nagkaso sa kanya. So, alam ko hindi yan dito uuwi. Wala pa rin nangyayari. Nagsusyogo doon sa Thailand. Nagsusyogo siya, doon siya sa Thailand at hindi yan dito magpapakita dahil nga may mga nakaambang mga kaso laban sa kanya. Ito nga kahapon ay nag-post din siya sa kanyang Facebook. Pagkatapos nito lumabas ang balitang nag-file ng kasong cyber libel itong si Michelle D. Sabi ni Christian Gasa,
Okay na, Michelle. Good job. Mission accomplished. Natabunan na yung mga news articles about sa driver na binugbog at tinorture. Sian Gasa, ito sabi niya ha, Sian Gasa ba naman ang sampahan mo ng kaso? Napakalaking tao sa media. Oh, di ba? Talagang pipick upin niya ng mga news agencies sa buong bansa. Very effective diversion. You're welcome. I pray na sana after nito ay malinis na yung pangalan mo at maiahahon mo na muli ang iyong showbiz career. God bless you. Yan ang kanyang message doon sa kanya, sa kanyang Facebook account na reaction niya sa pag-file ni Michelle D ng kaso laban sa kanya. So, ewan ko. Abangan natin yan ha. Kasi ito yung may kinalaman kay Rian Ramos din ha. Oo. Narinig niya si Rian Ramos. Nakamusta mo na ba si parang may pinagkakaabalahan din si Sam Bersosa. Alam mo yung mga friends mo ha, ang talagang sinasangkot mo sa kung ano-ano mga issue ha. Ano sabi ni Sir Sam Bersosa? Hindi pa kami nakakapagkwentuhan uli. Wala pa kaming communication. Okay. Yan naman ang kwentuhan mo. Huwag yung mga puro ka lang Rod Navarro, Derek Ramsey. Try mo rin Sam Bersosa. May issue rin tayo pag-uusapan dyan, di ba? Yes, Joey De Leon talaga ha. Shout out po sa Mobejo dito po sa Masinloc, Zambales. Hello. Ay, maganda sa Masinloc, Zambales, Gord. Ay, hindi pa ako nakapunta dyan. Yung dagat nila dyan maganda. Sa Zambales naman talaga magaganda, di ba? May resort nga dyan si Gerald Anderson. Maganda yung resort niya dyan sa Zambales ha. Yes, Lynn Reyes. Okay, baka kapusin na naman po tayo ng oras. At syempre, magdadasal pa tayo. Bago tayo magdasal, Tita Morley, ikaw muna maghanas dyan. Okay. Ang magulang minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, sa lamang po ang may reward, ang rumispeto sa magulang. Dahil habang sinasaktan natin sa pamamagitan ng pananalita, pisikal ang ating ina, ama at lolo't lola, inahatid natin sila sa maagang kamatayan. Huwag natin sayangin yung oras na pwede pa natin pagsamahan ng masaya, matiwasay at makulay. At sa mga kamataang babae naman na nagdadalang tao dyan na may problema sa kanilang pinagbubuntis, ang sangkol sa sinapupunan ay hindi pinalalaglag o pina-abort. Pagkos ito ay minamahal at inaalagaan dahil ito ay regalo ng Diyos sa bawat nilalang. Ang sanggol ay hindi pinaanod sa kanal, hindi pinamimigay, hindi ipinagdibili, at lalong hindi itinatapon sa basurahan. Dasalin po natin ang gabi-gabi po nating ipinagdarasal na panalangin para sa kapayapaan. Gorgie, ikaw muna. Sa saliw po ng awiting Mercy and Compassion ni Father Raul Caga. Makapagyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakawawasak na impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. At ako naman po si Morley Alinio. Para sa DZRH. Sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una. Po tayo ng kabutihan sa kapwa, sumahati na ang presensya ng Panginoong Hesus.
Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat